Okay guys, so maraming nagtatanong sa inyo kung malapit ba kami sa California, kung naabot ba kami ng sunog. So dito sa lugar namin, ano kami, Indiana. So medyo malayo kami sa California. Siguro, ano ba? Ang malapit, ano bang malapit sa California? So yun, so ang sagot, kasi maraming concern sa inyo guys. Salamat sa inyong concern. Pero apakalayo namin sa California. So kung magbabiyahe ako eroplano, papuntang California, abot siya ng mga 8 to 9 hours one way. Kung ida-drive naman from dito sa amin sa California, abot ng mga 2 to 3 days kasi mag-stop ka matutulog kasi ganun kalayo. Talagang mainit doon and dry yung season nila. Kaya palagi silang nagkakaroon ng wildfires. Actually, every year nababalita yun sa TV na may sunog sa California, yung ganun. Parang kahit yung mga tao doon na sa napanood ko, expected na nila na merong sunog pero naaagapan naman. And actually, parang 6 months ago, meron na rin talagang sunog doon ulit. May sunog. Pero naagapan siya. But this time, parang medyo matindi. Pinakamatindi yatang sunog. Ito sa Los Angeles. Especially doon nga sa doon sa lugar na yon na mga maraming mayayaman ang nakatira. Kumbaga mga Hollywood stars, mga producers, mga nasa sikat na banda. And meron din naman na area na mga, mga regular na namumuhay. Yung parang pamumuhay nila is simple lang, yung mga ganon. So, hindi lang mayayaman yung nakatira ang naapektuhan, pero pati yung mga anong tawag doon, mga middle class na mga pamilya. So, ang daming na-displaced na mga pamilya, mga taong nilika siguro, over 200,000 families na yung lumikas. Kasi nga, yung mabilis kasing gumapang yung apoy. Kasi nga, dry yung temperature nila doon. Kahit dito sa amin nag-i-snow. Sa yung California, especially LA, kaya maraming tumitira doon. Kasi maganda yung temperatura, parang kang tropical, yung tropical na temperature. Lumalamig din ng konti, pero hindi ganun kalamig. I don't think nag-i-snow sa LA, pero may ibang part ng California, syempre, nag-i-snow. Pero sila sa Los Angeles, hindi talaga. Kaya gusto ng mga tao doon na lumipat doon kasi maganda ang klima. Marami dong pananim na pwede mong itanim sa may init na lugar lang, nabubuhay. So, maganda ang LA. Marami ring tao. Pero yun nga, prone sila sa sunog and lindol kasi ang pagkakaalam ko sa LA, meron dong fault line. So, yun nga, prone sila sa lindol and sa wildfires kasi nga dry yung kanilang season nila is dry. Mainit, tapos mahangin. May sunog na, ang hangin pa, which is typical yun sa lugar na yun. Hindi, nakapunta na ako sa LA kasi meron kaming binisita na kakilala namin. So, yun lang yung first time kong makapunta sa LA. Napakahabang sagot is malayo po kami sa California. Malayo kami sa LA. Especially Los Angeles. Malayo po kami. So, ngayon, sobrang laki niya. Parang yung California, buong California, parang katumbas niya is isa ng bansa. Tapos yung pang ibang mga state, sobrang laki guys ng Amerika. As in, pag nga nagda-drive kami dito sa lugar namin, sasabi ko sa asawa ko, kasyang-kasya pa dito ang Pilipinas. Lalo na yung field nila na walang katao-tao, tas mga hills, tas walang kabahay-bahay. Sabi ko, kasya pa dito ang Pilipinas kasi sobrang laki talaga nitong Amerika. Sobrang laki niya. So, dito naman sa amin is, kung sa California is mga
sunog, earthquake. Dito naman sa amin is, yun nga, may snowstorm, ice storm, and tornado. Kaya nakakalungkot. Marami talagang apektado ngayon dito sa Amerika. Alam mo yun, ang masasabi ko lang talaga is maraming naghihirap dito sa Amerika. Sa totoo lang. Maganda lang siyang tingnan sa TV. Yun nga lang, mataas yung standard of living dito sa Amerika. Dahil, napunta na tayo dito sa standard of living. Maganda yung standard of living dito kasi kahit na mahirap ka, kasi marami din guys ditong mahihirap. Meron ditong lugar na tinatawag nila na mahirap na lugar. Kahit dito sa amin, yung mga bahay nila is parang magigibana, parang mga barong-barong, ganun. Pero, parang parehas yung ano mo. Kumbaga kahit ganun yung buhay mo, tutulungan ka ng gobyerno kahit papaano. And then, makakain mo rin yung kinakain ng iba. Yung parang ganun, parang equal yung, di ba sa atin, sa Pinas, pag yung mahirap na mahirap ka, hindi ka makakain sa McDo. Hindi ka kasi, wala kang pera, wala kang, dito naman, pag, yun nga, pag mahirap ka, tutulungan ka ng gobyerno, yung mga benefits. Tsaka yun nga, pag tumanda ka na, kasi nagtrabaho ka, kung nagtrabaho ka all your life, kasi dito simula 15 years old, nagtatrabaho na 15 or 16 years old. Nagtatrabaho na dito ang mga bata. So, talagang working citizens sila ever since. Meron din namang hindi, pero kalimitan talagang nagtatrabaho na 15 years old, 15 and a half to 16 nagda-drive na kasi nga kailangan na magtrabaho. Dahil ang kultura dito, pagpatak ng 16 ng mga bata, depende sa pamilya, is kick out ka na sa bahay. So, mamumuhay ka ng sarili mo, uupa ka ng sarili mong apartment. Basta mamumuhay ka ng sarili mo. Kalimitan. Pero, meron din bang pamilya na, okay, hanggang kikip ka nila hanggat gusto mong tumira sa kanila. So, ganun. Gawa pala ako ng, ewan ko, parang napaibig lang ako magawa ng lumpiang Shanghai. Yung feeling, yung kanyang ano ito, akin na siyang babalutin. Dahil matagal to guys, balutin. As in, teka lang. So, pang emergency, kasi paborito rin to ni Ben. Ayan o. Nakalimutan ko lang lagay dito is parsley. So, ganito karami, 4 pounds ng pork. Ground pork. And then, pinalambot ko na tong ating wrapper. And mag-uumpisa na ako magbalot. Siyempre, hindi naman natin ito kakainin lahat agad. Akin lang siyang ibabalot. Ito. Nakuha ko sa Asian store. Naku, matigas pa. Dahil pala sa counter. Pero dapat yung sarap mo lang yung pinapalambot. So, ngayon, iganyan ko lang siya. Matigas pa pala. So, mamaya ko na siya babalutin. Ayan ko muna siya dyan na lumambot. Tapos, tatanggalin ko pa siya isa-isa. Bago ko pa siya, guys, mabalot. Naku po, ano yan? Mga 5 hours to. Tagal. Tapos, meron din akong gluten-free para makakain din ako. Ang gagawin ko, rice paper para makakain din ako. Ayun. Okay, gluten-free na. Para makatikim din naman ako. Kasi, minsan, tumitikim na rin ako nito. Yan talagang nangangati tayo. So, yan. So, hiyaan ko muna siya dito. Bago ko pa yan mapilas isa-isa, matagal magbalo talaga, guys. Tapos, kung kulang pa, mayroon pa akong 2 or 3 ganito sa ref. So, 25 pieces to. So, 100. Sana, hopefully, okay na to. So, one day ko to, kailan ko ba to? Kahapon ko ng umaga siya minix. And then, ngayon, one day, minarinade siya. So, tingnan natin. So, ibalik ko muna. Hindi pa pala ready. Ano? Okay, guys. Ibalik ko muna siya. Hayaan muna natin na lumambot. Saka ko siya pipilas-pilasin. Okay, guys. See you later.